pag-uusapan natin ang mga mabilis na lunas sa masakit na tuhod. Alamin din natin ang mga sintomas, sanhi at komplikasyon nito. Huwag kayong aalis at manood hanggang dulo. Maraming maaring maging dahilan ang pananakit ng tuhod. Maaring ito ay dahil sa simpleng pagod o kaya naman ay sintomas ng mas malalang kondisyon. Kaya naman mahalagang malaman natin ang mga sintomas, sanhi at komplikasyon nito. Sa ganitong paraan, mas maalagaan natin ang ating mga tuhod at maiiwasan ang paglala ng pananakit. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng pananakit ng tuhod. Simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga sintomas ng pananakit ng tuhod. Paano ba natin malalaman kung ang simpleng sakit ng tuhod ay dapat na nating ikabahala? Ang pinakakaraniwang sintomas ay ang pananakit mismo. Maaring ito ay matinding kirot o kaya naman ay parang ngalay lang. Pansinin din natin kung kailan at saan banda sumasakit ang tuhod. Mas malala ba ito sa umaga o sa gabi? Mas makirot ba kapag ikaw ay naglalakad o nag-ehersisyo? Bukod sa pananakit, maaari ring makaranas ng pamamaga ang mga may problema sa tuhod. Ito ay dahil sa pamamaga ng mga tissues sa paligid ng kasukasuan. Kung mapapansin ninyo na parang namamaga ang inyong tuhod, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Isa pang sintomas ay ang paninigas ng tuhod. Kung nahihirapan kang ibaluktot o ituwid ang iyong tuhod, maaring ito ay sintomas na rin ng mas malalang kondisyon. Huwag natin itong balewalain, lalo na kung ito ay nakakasagabal na sa iyong pang-araw-araw na gawain. May mga pagkakataon din na makakaranas ng parang pag-lock o pag-snap sa tuhod. Ito ay maaring senyales ng problema sa cartilage o ligaments sa loob ng tuhod. Kung nakaranas ka na nito, mas makabubuting magpatingin na sa doktor upang masuri ang iyong kondisyon. Ang hirap sa paglakad o paggalaw ay maaari ring maging sintomas ng pananakit ng tuhod. Kung nahihirapan ka ng maglakad, umakyat o bumaba ng hagdan o tumayo mula sa pagkakaupo, huwag itong ipagwalang bahala. Mahalagang tandaan na ang mga sintomas na ito ay maaring mag-iba-iba, depende sa sanhi ng pananakit ng tuhod. Kaya naman, mahalagang magpatingin sa doktor upang malaman ang tamang lunas para sa iyo. Ngayong alam na natin ang mga sintomas, ating naman talakayin ang mga karaniwang sanhi ng pananakit ng tuhod. Tandaan natin na ang impormasyong ito ay hindi dapat ikapalit sa payo ng doktor. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng tuhod ay ang injury o trauma. Maaring ito ay dahil sa pagkahulog, aksidente o sobrang paggamit ng tuhod sa mga aktibidad tulad ng pagtakbo o paglalaro ng sports. Ang mga ganitong injury ay maaring magdulot ng pinsala sa ligaments, tendons at muscles sa paligid ng tuhod. Bukod sa injury, ang osteoarthritis ay isa rin sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng tuhod, lalo na sa mga matatanda. Ang osteoarthritis ay isang kondisyon kung saan ang cartilage sa pagitan ng mga buto ay unti-unting nasisira. Ito ay nagiging sanhi ng pananakit, paninigas at pamamaga ng tuhod. Ang rheumatoid arthritis ay isa ring uri ng arthritis na maaring makaapekto sa tuhod. Ito ay isang autoimmune disease kung saan ang immune system ng katawan ay inaatake ang sarili nitong mga tissues, kabilang na ang lining ng mga kasukasuan. Ang rheumatoid arthritis ay nagdudulot ng pananakit, pamamaga, at paninigas ng mga kasukasuan, kabilang na ang tuhod. Ang gout ay isa ring uri ng arthritis na maaring magdulot ng pananakit ng tuhod. Ito ay sanhi ng pagtaas ng uric acid sa dugo na bumubuo ng mga kristal sa mga kasukasuan. Ang mga kristal na ito ay nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga, at pamumula ng apektadong kasukasuan. Bukod sa mga nabanggit, ang iba pang kondisyon tulad ng bursitis, tendinitis, at infection ay maaari ring magdulot ng pananakit ng tuhod. Ang bursitis ay ang pamamaga ng bursa, isang maliit na sac na naglalaman ng fluid na nagsisilbing cushion sa pagitan ng mga buto, tendons, at muscles. Ang tendinitis naman ay ang pamamaga ng tendon, chi, isang fibrous cord na nagkokonekta sa muscle sa buto. Samantala, ang infection sa tuhod ay maaari ring magdulot ng pananakit, pamamaga, at pamumula. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay ilan lamang sa mga karaniwang sanhi ng pananakit ng tuhod. Kung nakararanas ka ng pananakit ng tuhod, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor upang malaman ang tamang diagnosis at magamot ito ng maayos. Kung hindi maagapan, ang panakit ng tuhod ay maaaring humantong sa mga komplikasyon na maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Una na rito ang chronic pain o yung pananakit na tumatagal ng mahigit sa 3 buwan.
Ito ay maaring magdulot ng hirap sa pagtulog, pagbaba ng energy levels, at pagkawala ng gana sa mga dating nakakapagpasayang gawain. Dahil sa pananakit at hirap sa pagkilos, maaring mawalan tayo ng gana na mag-ehersisyo o maging aktibo. Ang kakulangan sa physical activity ay maaring humantong sa pagtaas ng timbang, panghihina ng mga kalamnan, at pagbaba ng bone density. Ang panakit ng tuhod ay maaari ring magdulot ng muscle weakness. Dahil sa hirap sa paggalaw, ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod ay hindi nagagamit ng maayos at maaring manghina. Isa pang komplikasyon ay ang joint stiffness o paninigas ng kasukasuan. Ito ay maaring magdulot ng hirap sa pagbaluktot o pagtuwid ng tuhod na maaring makaapekto sa ating paglalakad, pag-upo at iba pang pang-araw-araw na gawain. Ang pananakit ng tuhod ay maaari ring magdulot ng instability o kawalan ng balanse. Ito ay dahil sa panghihina ng mga kalamnan at ligaments na sumusuporta sa tuhod. Ang kawalan ng balanse ay maaring magdulot ng pagkatumba at iba pang aksidente. Sa mga malalang kaso, ang pananakit ng tuhod ay maaring humantong sa disability o kapansanan. Ito ay nangangahulugan na hindi na natin kayang gawin ang mga dati nating nagagawa dahil sa pananakit at hirap sa pagkilos. Upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito, mahalagang magpatingin agad sa doktor kung nakararanas ng pananakit ng tuhod. Ang maagang diagnosis at tamang paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang paglala ng kondisyon at mapanatili ang kalusugan ng ating mga tuhod. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong, ano ba ang mabilis na lunas sa masakit na tuhod? Narito ang ilang tips na makatutulong sa inyo. Ngunit tandaan, ang mga ito ay pansamantalang lunas lamang. Kung ang pananakit ay malala na o hindi nawawala, kumonsulta agad sa doktor. Una sa lahat, bigyan natin ng pahinga ang ating mga tuhod. Iwasan muna natin ang mga aktibidad na nagdudulot ng sobrang pressure sa ating mga tuhod, tulad ng pagbubuhat ng mabibigat, pagtakbo o pag-akyat baba sa hagdan. Panglawa, maaari tayong mag-apply ng cold compress sa apektadong tuhod. Balutin ang yelo sa malinis na tuwalya at i-apply sa masakit na bahagi ng 15 hanggang 20 minuto, 3 beses sa isang araw. Ang lamig ay makakatulong upang mabawasan ang pamamaga at pananakit. Pangatlo, maaari tayong uminom ng over-the-counter pain relievers tulad ng paracetamol o ibuprofen. Sundin lamang ang tamang dosage na nakasaad sa packaging. Kung ikaw ay may ibang karamdaman o umiinom ng ibang gamot, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng kahit anong pain reliever. Pang-apat, mag-apply ng topical pain relievers. May mga ointment at cream na mabibili sa butika na naglalaman ng mga sangkap na nakakatulong magpabawas ng pananakit. Ipahid lamang ito sa apektadong bahagi ayon sa nakasaad sa instructions. Panglima, mag-elevate ng ating mga paa. Kapag nakahiga o nakaupo, maglagay ng unan sa ilalim ng ating mga paa upang mas mataas ito kaysa sa ating puso. Makakatulong ito upang mabawasan ang pamamaga. Pang-anim, mag-compress gamit ang warm compress. Maari tayong gumamit ng warm compress o maligamgam na tubig at ibabad ang apektadong tuhod sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Makakatulong ito upang ma-relax ang mga muscles at mapawi ang pananakit. Pangpito, kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, nuts, at seeds. Ang omega-3 fatty acids ay mayroong anti-inflammatory properties na nakakatulong magpabawas ng pamamaga. Pangwalo, mag-exercise ng regular. Ang pag-exercise ay nakakatulong upang mapalakas ang mga muscles sa paligid ng tuhod at mapabuti ang flexibility nito. Pangsyam, magbawas ng timbang kung ikaw ay overweight o obese. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng sobrang pressure sa ating mga tuhod na maaring magdulot ng pananakit. At panghuli, kumonsulta sa doktor. Kung ang pananakit ay malala na o hindi nawawala, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor upang malaman ang tamang diagnosis at magamot ito ng maayos. Maraming salamat po sa panunood. Naway nakatulong ang mga impormasyong ibinahagi namin tungkol sa mabilis na lunas sa masakit na tuhod. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Alagaan natin ang ating mga katawan at huwag nating balewalain ang anumang sintomas na ating nararamdaman.